Hapon po, kumusta na po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. At tapos na po tayo na nag-reflect sa Ebanghelyo ngayon. Ang ganda ng Ebanghelyo ngayon. Pero meron tayong pastoral evaluation sa nangyari sa ating bansa. Ha? Ito po ay kasunod ng ating pagninilay, pagdarasal, panalangin para sa ating bansa po. At magbigay din tayo ng pastoral commentary sa flood control, pero unahin natin yung impeachment. So patuloy tayong magdasal mga kapatid sa paglitaw sa mga katotohanan po. Pero ang ganda ng Ebanghelyo sa araw na ito mga kapatid, no? So, mas mabuti na basahin natin. A reading of the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, Lord. Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. The names of the 12 apostles are this. First, Simon, called Peter, and his brother Andrew, James, the son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot who betrayed Jesus. Jesus sent out these 12 after instructing them, thus, do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation. The kingdom of heaven is at hand. So, ang ganda yung greetings nila, no? Despite sa mga pangyayari sa ating bansa, mga kapatid, huwag mawala ng pag-asa. Patuloy tayong magdasal para sa ating mga leader, sa ating presidente, sa ating vice-presidente, sa ating mga senador, sa ating mga congressman. No? So, the kingdom of heaven is at hand. No? At ito yung pagninilay ni, ang ganda po, sa mga church fathers natin. Mas mabuti na babasahin ko po si Saint John Chrysostom, mga kapatid. At magbigay tayo ng pastoral evaluation po, in line po sa teaching ng ating simbahan. Mas mabuti na yung pag-analyze natin, pag-evaluate natin with the light of the teachings of the church. Dahil ang simbahan may social teaching din. Dapat natin sa social teachings ng ating simbahan. Mas mabuti. Itong pagninilay natin sa impeachment trial, bigyan nating pagninilay. So, in the light po sa social teaching ng simbahan, at din magbigay din tayo ng pagninilay in relation sa flood control. Okay? So, dito muna tayo sa galing pa ako na nakikinig isang oras ng yung question and answer sa defense. Sa kahapon is yung prosecutor, yung nag-cross-examine. So, makarelate tayo dahil nagsagawa tayo ngayong July 28 to 29 po. Kinasuhan natin yung mga bumili ng buto. Ginagamit natin yan, ginagawa natin yan because of our love for our country and for the love of the future of
our future generation, mga kapatid. Okay? So, anong sabi? Mag-start muna tayo sa reflection ng mga santo, mga kapatid, sa gospel po. Mas mabuti na mag-anchor tayo sa salita ng Diyos at pakiusap po sa mga kapatid natin. No, kung meron tayong mga hindi magandang mga nasa isipan, bias, hindi po yan makatulong sa atin, mga kapatid. No? Si Brother Jerwin Tabuklaon Rosales, makatabang ba ng ribulto sa kaluwasan, Father Darwin? Instrumentally makatabang po. Kung makita mo yung image ni Jesus carrying the cross, di ba? It will lead you to a deeper contemplation. Dahil yung mga visual aid po yun sa atin to deeper our relationship to God. Aid po yun, visual aid. Di ba? Kung makakita ka ni Kristo na puno ng dugo, naipako sa cross, maalala mo na grabe talaga yung dulot ng aking mga kasalanan. It will lead us to real repentance, real examination to our conscience. So ito po yung banal na reflection ni St. John Chrysostom sa binabasa nating ebanghelyo. Mas mabuti na punuin natin yung social media, hindi sa hate speech, hindi sa asaran, no? Kundi sa salita ng Diyos. The kingdom of God is at hand. Yan po yung ebanghelyo. Ang kaharian ng Diyos ay nandito na po. Nandito na sa Facebook, nandito na sa labi natin. Gamitin natin yung dila natin to proclaim the good news po. Okay? At hindi po tayo magpadala sa negative na imagination, sa bad past natin, negative past natin. Dahil yan po ang makasira sa ating disposisyon. Yan po ang magkasira sa ating sarili mismo, sa ating reputasyon. So anong sabi ni St. John Chrysostom, mga kapatid? Ito yung reflection niya. He summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits. Yung nangyari sa atin, sa mga tagasunod natin na nandito, dapat isiwalat natin yung mga magandang mga salita. Hindi yung maanghang na salita, unclean spirits, unclean words, unclean speech, unclean thoughts. Ang dami po dito sa social media. Nag-aasaran, nagpatutsadahan. Don't forget, the kingdom of God is at hand. Tayo na mga disipulo ni Kristo, tayong mga Kristiyano, na may panampalataya ng ating Panginoon, ay dadalhin natin. May authority tayo to trample the unclean spirit, to drive out the unclean spirit in our midst. Di ba po? He summoned his 12 disciples. Hindi lang yung 12 disciples niya, pati na po tayo na nabautismuhan kay Kristo, nabautismuhan sa Diyos na ng paraan ng Diyos ay baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Let us proclaim the good news, mga kapatid. Ito po, he notes that Christ first calls the apostles, before he sends them. Tinatawag niya, pinipili niya, at hindi lang niya pinipili, pinadala pa niya. Tayo din, pinipili tayo. Ang presidente, pinipili ka ng Diyos. Ang vice president, pinipili yan ng Diyos. Mga senador, at pinadala kayo ng Diyos to serve Him and to serve the people of God. Not to serve yourself, not to serve your political parties, but to serve God more than your personal interest, mga kapatid. Okay? Ang ganda nito, no? Their authority is not self-assumed. Hindi yung self-appointed.
sa mga apostol, di ba? Marami sa atin ngayon, appointed, self-appointed son of God, self-appointed prophet, self-appointed apostle. Sila, hindi talaga. It is not, their authority is not self-assumed, but received from Christ Himself. Totoo po yun. Sabi niya, ito yung literal quotation niya, observe the authority of the Master. He not only teaches, but also gives power to His disciples to perform the same works. Yung kanyang ginagawa, mga kapatid, yung gawain ni Kristo. Indeed, mabasa natin ito sa homilies of Matthew chapter 32, page 57. Indeed, the church, the apostles do not act in their own name. Their power over demons and disease comes directly from Christ. This becomes the foundation of church apostolic ministry. He observes that Christ entrusted ordinary men with extraordinary authority to demonstrate that power belongs to God rather than to human ability. Ang ganda, no? At sana po ma-inspire po tayong mga pari nito. So dito muna tayo sa impeachment ni Vice President Sara. And then i-connect natin ito, mga kapatid, sa Catechism of the Catholic Church. Ano ba yung turo ng simbahan? Common good or bonum common. Or the common good is the primary purpose of political authority. So, presidente down to barangay kagawad, ang kanilang primary purpose, at hindi ito makalimutan ha, sa political authority is common good. Nandito yan sa Catechism of the Catholic Church, 1905. The political community exists to protect, diba? To protect and promote the common good. The common good embraces the sum total of those conditions of social living whereby people are enabled more fully and more readily to achieve their own perfection. So, ang impeachment, mga kapatid, should not be motivated by political revenge or partisan advantage, but by authentic concern for the common good and constitutional accountability. So yan po yung dapat, mga kapatid, ha. Kung intention nito, mga kapatid, is partisan advantage, political revenge, hindi din maganda. Hindi din maganda. Kung pag nanalayan natin yung pastoral implication nito. Pero kung ang motivation nito is for the common good, na tayo na magdinilay dyan, di ba? And then, ano pa yung pinopromote ng ating simbahan? Nandyan po ito sa Pacem in Terris by Pope John the 23rd. Di ba? So, kailangan natin ng patuloy na discernment, mga kapatid, pagninilay, pagdadasal, no? Dahil kapag ito po kailangan din natin ng irespeto natin yung rule of law. Simbahan nagsabi, it is the role of the state to defend and promote the common good of civil society. Nandito yan sa aral ng simbahan, ha? CCC 1910. So, if the Constitution provides for impeachment as a lawful means, kung ang impeachment, ang Constitution nag-provide means of accountability, then allowing that constitutional process to proceed
is itself compatible with the Catholic social teaching. Whether the official is ultimately acquitted or convicted should depend on the evidence and the law, not on public pressure or political loyalty. Ito po yung pinaka-importante, mga kapatid. Dalawang punto po. Not by political pressure. Kailangan it focus on accountability. Nor because of political loyalty. Kapag meron dyan, yung political loyalty natin, at makikita naman natin sa bawat senator judge, no, na meron silang political loyalty. Yan talaga yung challenging and very challenging sa mga senador, mga kapatid. At kailangan din natin yung tayong mga nakikinig, yung presumption of innocence and due process. Yan po, yung presumption. Kailangan natin yan. Because justice requires fairness to everyone. Lahat naman, kapag i-accuse ka, hindi automatic yan, di ba? Kapag ina-accuse ka ng automatic ba yan? Hindi. May presumption of innocence and due process. So, tingnan natin. Tayong mga kapatid na nandito, let us continue to pray. Let us not govern by our emotion, not govern and slave by our biases. Let us listen to the presentation of proof and presentation of evidence. And then, nandiyan din, presumption of innocence ni Vice President Sara Duterte. And mabigyan siya ng due process, ito na po. Hindi naman automatic, di ba? Patuloy pa po yan eh. Ang dami nating mga overthink na mga statements. So, relax lang tayo. Patuloy lang tayo magdasal. And then makinig. The church insists that every person possess, ito po bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin. Padre, si Jesucristo nisulod ba sa politika? During the time of Christ, parte na po yun sa political, kasali na po yun. Ecclesiastical and political. Dahil yung nag-execute sa kanya, mga Roman, hindi tayo makatakas sa political issue, kapatid. Nandito pa tayo sa mundo eh. Kasali si Kristo doon. Kaya yung nagpatay sa kanya is the Roman, the Roman government. Yung pagpako niya sa cross, it is legal punishment, kapatid. Hindi po yun ecclesiastical. Okay? Ito po yung sabi ng simbahan, mga kapatid. The church insists that every person possesses. So, si Vice President Sara, meron siyang inherent human dignity. Pati na si Marcos, no? Meron ding inherent, lahat tayo. Inherent human dignity and has the right to defend himself or herself against accusations. So, meron naman siyang abogado. Tingnan natin. Third day pa po kayo. No? Nag-enjoy nga akong makinig eh. At ang dami kong natutunan. While nakikinig ako, I really enjoyed the cross-examination and then the presentation of witnesses. No? Kahit hindi ako abogado, no? Nagsubaybay tayo. Dahil para po ito sa kinabuga. So, I hope na hindi tayo, nandito sa lower faculty should be used while listening to the discussion. Let us also use our higher faculty. Not lower faculty. Yung lower faculty, passion natin, sensitive appetites natin. Grabe tayo mga atake sa bawat isa sa atin. Hindi maganda yan. Let us use our higher faculty because we are human person. We are human persons, di ba? Let us use our higher faculty, the intellect and the will. Let us use our reasoning. Don't be governed by your passion, by your emotion. No? So,
ang simbahan nagsabi na presumption of innocence and due process. Bawat isa sa atin ha. Sa panahon ngayon, sila yung inuusig yung yung mga kasamahan din sa politika. No? Diba, unity team naman sila, diba? Si Marcos, endorse ni, pero nag-aaway na sila ngayon. So, despite, no, si Sara ngayon yung ini-investigate mga kapatid, question, impeachment trial na. Pero, si Vice President Sara, meron pa siyang presumption of innocence and mabigyan pa siya ng due process. Dahil hindi pa nagbigay ng final statement yung Senator Judge. At maghintay lang tayo at magdasal. So, allegation should not be treated as proof. Yung allegation, accusation, hindi pa yun proof. No? Evidence should be examined objectively. Hindi po subjectively. No? So, kita ko, mas mabuti yung Senator Judge makinig lang hindi magsasalita. Dahil sila yung mag-judge No? Ayun na, personal perception ko yun. Dapat yung mga senator dyan makinig lang. Okay? Para sila na bahala. Then, alam naman na, sila mga mag-judge. Hindi naman yung mga abogadong nagdidebate doon. Exchange of legal insights and ideas. Both the prosecution and defense deserve a fair hearing. Ito ko naman, fair na po. Itong hearing na ito. Binibigyan ng, kanina, yung manifestation ng prosecution, 5 minutes and 18 seconds. And then, si Ches Escudero, yung presiding officer, presiding judge ba tawag doon? Siya yung nagbigay din sa defense ng 5 minutes for their manifestation. So, ito po yung i-examine natin, mga kapatid. While nakikinig ako, at sana yung intention sa impeachment. Okay. Salamat bumalik, mga kapatid. So, ito po ay examine natin. At ito din yung advice ko sa mga followers natin na subscribers natin na reject political hatred. No? Kung may bias ka ni Sara, no, reject political hatred. Kung may bias ka ni Marcos, reject political hatred. Dahil, may araw din. There's time for everything, mga kapatid. There's time for everything. Biblical po yan, ha? So, sa mga followers natin, reject political hatred. Bakit? There's time for everything. Nandiyan yan sa banal na kasulatan. Ecclesiastes 3, chapter 1. For everything there is a season, and a time for every matter under heaven, a time to be born and a time to die. So there's time for everything, mga kapatid. Okay? So reject. Tayo ding mga tao, mga kapatid, let us reject political hatred. Hindi yan maganda. Ano pa? Catholics should avoid treating political leaders as either saviors or enemies. No. Kumusta ka na ngayon? Tinitreat mo ba yung si Sara as your savior? Delikado po yun. Enemy, delikado din yun. Tinitreat mo ba si Marcos as your savior? An enemy? Delikado yun. So, reject political hatred po. Our loyalty belongs first to Christ. Okay? Saan yung loyalty natin belongs first to Christ? And pangalawa, to the common good.
Grabe, no? Not to personalities or political camps. Okay? Ulitin ko, our loyalty. First, our loyalty belongs first to Christ. Pangalawa, to the common good, not to personalities or political camps. The church calls Christian to avoid hatred, revenge. Ang dami na sa atin, di ba? Na mga Christian nga, pero mga trolls. Hindi maganda yun. Hindi maganda yun. So, false witness or dehumanizing language, no? Parang hindi na tao yung kausap mo. Political disagreements must never become occasions for sin. Di ba? Political disagreement must never become an occasion of sins. Yan po, reject. Ito po yung mga pastoral advice natin sa bawat isa sa atin. Pang-apat, kung merong tanong about sa accountability. Accountability is not persecution, by the way. Kung kini-question si Sarah ngayon sa accountability, darating din ang panahon. Pagbaba ni President Marcos, siya naman yung questionin. So accountability is not a persecution, by the way, mga kapatid. Catholic teaching distinguishes legitimate accountability from unjust persecution po. Kung may magtanong sa akin, example, question po ako sa financial statement natin sa St. Michael. So it is a question of accountability. So iniisip ko ba yan na persecution? Hindi po. It is a question for accountability, not persecution. And then binibigay ko po lahat. At nakita po sa Board of Consultors natin na kumpleto naman. So, accountability, kung questionin ka about accountability, ako question nga eh. And then, hindi naman yan persecution. Dahil maraming nagbigay sa ministry. So, yung Board of Consultors sa Diocese of Tagbilaran, hinihingi na ako ng transparency, accountability. So, pinapunta natin yung ating economist, kasama yung team sa diocese natin, para makita yung financial system natin doon sa St. Michael Exorcism. I-consider ko ba yun na persecution? Pag-uusig ni Father Darwin? Hindi po. So, ang simbahan po ay nag-distinguish po sa accountability, legitimate accountability from unjust persecution. So ito po if impeachment is pursued according to constitutional procedures, kung nasunod po yung constitutional procedures and supported by credible evidence, it should not automatically be labeled persecution. Kung merong mga proof, merong mga evidences, mga kapatid, hindi po yun automatic na persecution, kapatid. Likewise, if accusations are fabricated, kung accusation fabricated lang po yan, or constitutional processes are abused for partisan purposes, such misuse of legal institution would also be morally wrong. Kung ang motivation nito is to for political party, it is morally wrong, mga kapatid.
The moral question is not whether impeachment occurs, but whether it is pursued truthfully. So ito yung tanong mga kapatid. Truthfully, fairly, or justly. Yan po. And then the common goal is for common good. Must be the goal. The church consistently teaches that political authority exists to serve the people. Second Vatican Council, Gaudium et Spes states the political community exists for the common good. Every political process, including impeachment, should ultimately seek, truth, justice, accountability, peace, and welfare of the Filipino people. If the impeachment, maganda po itong sinabi ng simbahan, becomes merely a weapon for political revenge or political ambition, personal ambition, it departs from its proper constitutional purpose. Kung nasa likod nito ang impeachment na ito because of personal ambition or political revenge, it is morally wrong. Pero, kung ang intention nito is for political, for the common of the people, truth, justice, accountability, peace, and the welfare of the Filipino people, maganda po ito. Okay? Let us wait and hope, mga kapatid. The kingdom of God is at hand. At wala na akong oras, mga kapatid, ha? At sana meron kayong natutunan ngayon. Let us continue to express our love, compassion and mercy, mga kapatid, sa pagsiwalat natin sa katotohanan po. Let us give an idea na healthy idea din. Hindi po yung unhealthy. Lagi nag-aaway sa Facebook. Pero wala akong panahon dyan. So, ang isi-share ko lang yung katotohanan at yung mga spiritual truth about our faith. Si Kathy Manquez, wow, nagpadala na 500 stars. Salamat kapatid. At si Sister Imper Rabasano, 50 stars. Salamat po. At Fighty Maria Tataksi FD with a humble heart po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, Fighty Maria Tataksi FD with a humble heart po. God bless.